So, super elevation po sa kung ano yun, bakit nakuha yung 127 na conversion factor. So, ang ibig sabihin lang po nun is yung 18/5, yung 3.6. So, kung kilometer per hour to meter per second, 1/3.6 po yun. No? So, kinuha po dun sa formula ng centripetal force yung V squared over R. No? Pero dito sa super elevation, V squared over G times R. Okay? Pero sa India, ginagawa nilang 8.33 kasi yun ang standard nila sa India, no? So, yun lang po yan. Yun lang po ang ibig sabihin ng mga formulas na to sa railroad engineering. Ayan, ha? May natututunan tayong bago. Medyo inspired po tayo ngayon dahil kasama ko po yung aking inspirasyon. Ayan, may ginagawa po. Ang dami ka na. Hindi ko siya dinadamay kung alam nila kung gaano katalino to. Kailangan ko sumabay dito. 12 core? Oh, yun. Lang yung 12 core pala to? Yun no. At saka syempre, formula transformation, paano kung velocity o yung speed ang hinahanap? Yan, nilagay na natin. So, V squared yan. So, pag naka-square yan, so pag kukunin natin yan, square root. Okay? Kasi ang opposite po ng squared is square root. Pag cube root, ang pag naka-cube siya, cube root ang opposite. So, yun lang po ang process dyan. Yung conversion factor na 127 at saka yung finding velocity for super elevation. So, bago advanced topic ko ito sa railroad at saka sa highway engineering. Kasi nga, pag gagawa tayo ng software sa engineering, hindi naman pwedeng hindi natin alam yung mga formulas na ginagamit nila. Hindi tayo pwedeng magmalaki lang na magaling tayo sa PHP, magaling tayo sa Java, magaling tayo sa Visual Basic, magaling tayo sa Python. Wala akong silbi yung galing natin sa Python kung itong mga concepts na to, hindi natin alam. Sasabihin nyo, magaling kayong designer, magaling kayong coder, so dapat ito alam nyo. Kasi ito yung pinapattern sa AI. So, yun lang po.